Ayan. Good morning. Okay. So, kilala niyo na yung katabi niyo? Nabati niyo na ba? Pinagpalang umaga? Okay. Sa ating pong society o sa ating kinagagalawan na mundo ngayon, greatness is often defined by power. Totoo naman, di ba? Kung sino ang makapangyarihan, siya yung laging nasusunod. Status or wealth. We see it constantly portrayed sa social media. Sa atin, pagka politiko ka, may sinabi, di ba? And our everyday lives. So, however, ito pong nakikita natin na ito sa social media about yung greatness, yung kapangyarihan, si Jesucristo mismo po, binaliktad niya. At mababasa po natin ito sa Greatness is Serving sa Mark 10:35 to 45. Sige nga po, tayong lahat, basahin natin ang salita ng Diyos. Habang binabasa po natin, intindihin po natin, unawain natin. So, Mark 10:35 to 45 sa NIV version, New International Version. Sige po. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. What do you want me to do for you? He asked. They replied, let one of us sit at your right and the other sit at your left in your glory. You don't know what you are asking, Jesus said. Can you drink the cup I drink or be baptized with the baptism I baptize with? We can, they answered. Jesus said to them, you will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. But to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared. When the 10 heard about this, they became indignant with James and John. Jesus called them together and said, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Amen. So ulitin nga po natin yung bandang huli, yung mula 43. So not so with you, instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Manalangin po tayo. Salamat aming Ama sa umagang ito. Salamat sa iyong salita. Pagpalain mo nga po ang iyong salita at nawa magbigay kalakasan ito sa bawat isa sa amin, lalo na sa mga nanghihina, Panginoon. Ang salita mo ang maging kalakasan ng bawat isa. At dalangin ko po, O Diyos, anumang gawa ng kalaban sa oras na ito, sa aming kaisipan, sa aming buhay, sa aming kapaligiran, we cancel this and we rebuke this and we throw it into the feet of Jesus. In the same name of Jesus, we turn loose the Spirit of God to take control over our minds, O God. At dalangin ko po, Panginoon, ang iyong salita ay mailagay sa aming puso na katulad ng isang matabang lupa na hindi lamang papakinggan, kundi aming isa sa pamuhay. Pagpalain mo po ang iyong salita at ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, makakaupo na. So Jesus teaches us the true greatness in the kingdom of God comes through serving others.
So, meron po akong apat na nakita dito na puntos. So, una, the request of the disciples. James and John come to Jesus with a bold request. No? Lumapit sila sa ating Panginoong Jesus. Ito po yung Last Supper. Seeking positions of honor. So, they want to be at His right hand, and yung isa naman ay sa kaliwa. So, left, His right and left in glory. Reflecting a common desire. Ano po yung desire nila? For recognition and authority. Lahat naman tayo merong ganyang pag-iisip. Na minsan, yung normal na tao, yung naturalesa ng tao, nandiriyan ka kasi meron kang ine-expect in return. So they confidently assert they can. Di ba tinanong sila ng Panginoon, kaya mo ba na gawin o pagtiisan, masakripisyo, yung mga gagawin ko na paghihirap? Sabi nila, di ba? Yes, we can. Pero ang sabi ng Panginoon, but it's not for me to decide. Only the God the Father. So, ano yung makikita po nating application dito? Often we seek recognition and status without understanding the sacrifices involved. Minsan gusto lang natin ang posisyon, pero trabaho, mag-uutos na lang ako na mag-uutos, madali lang namang mag-utos. Lalo na kung ikaw ay may pera o merong kang sinabi. The call to greatness is not found in ambition, but in service. We must embrace a servant's heart sa ating mga buhay, looking for opportunities to serve saan? Sa ating mga pamilya, sa ating komunidad, at sa ating mga workplaces. Amen po ba? So yun ang dapat nating unang makita, yung dinisar nung dalawang, o ni-request, hiniling, nung dalawang alagad ng ating Panginoong Jesus. Na kami ang ilagay mo sa kaliwa at sa kanan at kaliwa, kung saan ka man pupunta. Pangalawa, makikita natin dito yung papaano nga ba dinefine ng ating Panginoong Hesukristo ang kadakilaan. After the other disciples expressed their indignation or yung pagkagalit nila, kanino? Doon sa dalawang alagad na nanghingi ng pwesto, kay James and John. Jesus calls them together. So He points out that those who are leaders in the world exercise authority over others. This is the standard of the world. But it should not be so among His followers. Ang sabi ng Panginoon, whoever wants to become great must be your servant. Ito po yung sinabi ng ating Panginoon. And this is radical teaching. Redefines greatness. So binago niya yung definition ng kadakilaan dito sa mundo patungo doon sa kaharian ng ating Diyos. Magkaibang magkaiba. So pangatlo, the example of Christ. Si Jesus mismo po ang nagbigay ng magandang halimbawa ng pagiging mapagkumbaba at ng paglilingkod, tunay na paglilingkod. John 13:12-17. Sige po, basahin natin. After washing their feet, He put on His robe again and sat down and asked, "Do you understand what I was doing? You call me teacher and Lord, and you are right, but because that's what I am. And since I, your Lord and teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet. I have an example to follow. Do as I have done to you. I tell you the truth. Slaves are not greater than their master, nor is the messenger more important than the one who sends the message. Now that you know these things, God will bless you for doing them." Okay. So, dun sa 14 to 15,
ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad during Last Supper, ano ginawa niya? Naghugas siya ng, anong hinugasan niya? Hindi ng kamay ng mga alagad, kundi ng paa. So ano po ba mapapansin natin sa paa? Marumi. No? Pero yun ang pinili ng ating Panginoon. Nagkamali ba ang Panginoon na piliin? Kasi nga nais niya na ituro sa atin ang tunay na kadakilaan o yung pagiging mapagkumbaba. So sabi niya dyan, if then your Lord and teacher have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you also should do just as I have done to you. So kung papaano daw ginawa ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, yun din ang ninanais niya na gawin natin. So sino po ang mga alagad ng ating Panginoon dito? Pag sinabing alagad, hindi lang siya merely believer o nananampalataya, kundi ginagawa niya ang inuutos ng ating Panginoon. Tayo ay tagasunod kung ano man yung inuutos niya sa atin. Amen po ba yon? So ano po ba yung ibig sabihin ng mga verses na yon? Meron po akong nakita ditong key points. Una, servant leadership. Ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Si Jesus, despite being their Lord and teacher, ano ginawa niya? Humbles himself to perform a task typically reserved for the lowest servant. So ito na po yung pinaka mababang katungkulan ng isang alipin na ikaw yung tagahugas ng paa. Nakukuha ba natin to? Na si Jesus bilang Panginoon nila, bilang Master nila at natin, pinili niya na hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. And dito po, ito pong act na in-illustrate, ito po yung the principle that true leadership involves serving others rather than seeking power or authority over the principle. So, inaano sa atin ng Panginoon na kung tayo gusto nating maging dakila o maging una, maging alipin tayo ng lahat. Kaya makikita natin dito merong mutual service. Jesus calls His disciples, to follow His example. Na ine-emphasize dito yung importansya o yung kahalagahan ng paglilingkod sa kanino? Sa isa't isa. Hindi namimili kung sino ang may kailangan. Handa tayong maglingkod. Sabi nga, serbisyong totoo. Serbisyong totoo, hindi lang sa nguso. Minsan, propaganda lang. Ang ganda sa social media. Pero minsan, ang dami kong pagka malalas ka doon sa usapang taga-munisipyo, sabihin, uy, ang bait-bait niyan sa social media. Pero napakamaldita. Minsan naririnig namin yan dahil nga, lately nagpupunta kami sa munisipyo. So mga ganun yung usapan. Ang bait-bait, no? Parang kala mo, mahal na mahal niya yung isang bata. Pero pagkatapos naman daw nun, kung todo hugas, kulang na lang maligo ng alcohol. So, ganun po ba yung sinasabing serbisyong totoo? So, ang sinasabi po dito, it reflects the model of love and humility that should characterize ng kanilang relasyon sa isa't isa. At ito rin makikita natin yung example of love. This act of foot washing highlights the call to love and care for one another, demonstrating that love in action is essential in Christian's faith. Kapag Kristiyano ka,
dapat lang na magmahal ka at hindi tayo dapat namimili. Amen po ba? Dapat bilang Kristiyano, walang VIP treatment. Sana nga ganun lahat, no? Hindi yung pagka ikaw may sinabi o may katungkulan sa harapan, pagka doon ka na lang sa pangit na upuan. Pero hindi yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya sabi diyan, di ba, kung akong Panginoon ninyo at guro ay naguhugas ng inyong mga paa, ano daw dapat nating gawin? Maghugasan tayo ng paa. So ang bawat isa sa atin, natatandaan ko ginawa ito ni Nanay Lem during one of our cell leader meeting. Siguro mga 19... Na-experience mo ba yun? Hindi. So sa iba na yon, parang bago yata ako ikasal noon. So nang makita ko yon, di ba parang nakakahiya? Katulad ni Pedro, ano yung naging ni Pedro? Nung hinuhugasan niya na. So imagine niyo, nasa kainan kayo, nakadulog kayo, tapos si Jesus, dahil nga para maipakita yung ehemplo ng pagiging mapagkumbaba dapat ang bawat mananampalataya o bawat alagad ni Kristo. Ano ginawa niya? Nagubad muna siya kasi siyempre nakarobe siya noon. At hinubaran niya tapos naglagay siya ng tuwalya. At tapos ano ginawa? Ine-expect nila na mag-utos pero hindi siya ang gumawa ng na hugasan yung mga paanong kanyang alagad. Kaya nung ginagawa niya yon, sabi ni Pedro, nung nasa punto na si Pedro, sabi niya, wag na po ako. Kasi siyempre, baka naiya siya, baka mamaya hindi pa siya na putik-putik pa, di ba? So sabi, wag niya. Pero ang sabi ng Panginoon, kung hindi kita huhugasan, wala akong relasyon sa iyo. Kaya ano sabi ni Pedro? Hindi lang po paa, buong katawan ko. So, ganun si Pedro, no? Minsan, very impulsive siyang magsalita, mabilisan, pero dahil alam niya at alam ng Diyos, ni Jesus, na mahal niya ang ating Panginoon at nais niyang sundin ang kanyang inuutos. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay magandang inilarawan ng ating Panginoong Hesong Kristo nang siya ay narito pa sa lupa. No? Bago pa siya yan pumunta sa langit yung maranasan niya na siya ay ipako doon sa krus. Anong ginawa ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at karapatan niya na namuhay siya na may limitasyon bilang tao? Yan ang ating Panginoong Jesus. Hindi niya ginamit yung kanyang pagiging Diyos that time. He is fully man. Though He is fully God, pero walang VIP. Galing nga siya sa sabsaban, doon lang siya ipinanganak, hindi sa marangyang kaharian. Pinili niya ang pinakapayak, pinakasimpleng lugar. Actually, hindi nga normal yun Kasi yung sabsaban, sino ba ang nag-i-stay doon? Di ba mga hayop? Pero, yun ang ating Panginoon. Talagang niya, binaba niya ang kanyang sarili. Iniwan niya ang lahat ng pararangal doon sa kalangitan. Siya ay hari at pinapanginoon sa langit. Tama ba? Ngunit wala man lang lugar na pagpapahingahan ng kanyang ulo sa lupa. Wala pong tahanan na masasabi ang ating Panginoon. Kung saan siya abutan, doon lang siya matutulog. Siya ay lumakad ng maraming kilometro sa maraming tao. Nagpagaling siya sa mga may karamdaman. Nagpagaling din siya, nagbuhay din siya ng mga patay. Pinaroonan ang mga itinakwil. Nakisama rin siya sa mga makasalanan. At isa nga doon si Sakeo na ating napag-aralan before.
At walang lumapit sa kanya nang hindi niya binigyan ng pansin. Lahat inintindi niya. More than himself, Jesus cares for you. Pero, naiisip niyo ba nung sinabi nung kanyang mga alagad yun, na ako ilagay mo dyan sa kanan at kaliwa yung aking kapatid? Ano kaya naiisip niyo na nasa puso ng ating Panginoon o na kanyang naramdaman? Sa akin, of course, matinding lungkot. Tama ba? Kasi siya yung Panginoon siya yung nagtuturo doon sa kanyang mga alagad. Pero eto nag-uunahan sa magandang pwesto. So that time, naging maliwanag ba sa kanila yung kanyang naituro? Sa tingin mo, kung ikaw yung teacher, maaari ang nasa isip ng ating Panginoon, hindi nila nakuha yung tinuturo ko. Na ang nais na maging dakila ay dapat maging lingkod. Kaya di ba tinanong niya yan sa kanila? So, ang sabi niya, sino ba ang higit na dakila? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama niyo bilang isang naglilingkod. So, muling ipinakita sa atin ng ating Panginoon ang halimbawang ito. At hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa nung kanyang hinugasan yung mga paa ng kanyang mga alagad. Dahil alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang iyon. Kaya't nang sila'y naghapunan, ginawa niya ang seremonya na yon, na ipinakita niya na ang bawat isa ay kailangang maghugasan ng paa. Kaya makikita natin dito na ang Diyos o si Jesus, more than sa ating kalalabasan, mas interesado siya sa ating puso, sa nilalaman ng ating puso. Pero ngayon makikita natin, wala na siya sa lupa. Amen ba? So nandito, sino ngayon? Ang banal na Espiritu, ang kanyang iniwan dito, para siya ang mag-guide sa atin. Ngayon nakaupo na siya sa kanang kamay ng ating Ama. Yun ang nasa salita ng Diyos. Amen po ba? Sa makatwid, kung ang pag-ibig ng Diyos ay nais na ihayag ngayon, ito ay sa pamamagitan ng bawat mananampalataya. Katulad nung isang tula sa English na Tagalog na lang, na sabi niyan, siya'y walang kamay kundi ang ating mga kamay. Walang bibig kundi ang ating mga bibig. Walang paa kundi ang sa atin. Ano sinasabi? Hindi po si Jesus na ang maghihintay natin maghugas ng ating kamay, kundi tayo ng mga alagad niya. Tayong kanyang mga mananampalataya. Tayo ang kanyang bibig, tayo ang kanyang mga kamay, tayo ang kanyang mga paa. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Na hindi na ang Diyos ang gagawa, kundi tayo ng mga alagad niya. Kaya, ang tanong, nagagawa ba natin ito? So, siya'y walang kamay, kundi yung atin ng kamay. Wala na siyang bibig dito, kundi tayo na. At ang kanyang salita, yun na yung instruction niya sa bawat isa sa atin. Kaya tayo ang mga may kanyang paa ngayon, kaya kung saan man niya tayo dinadala, let us go. Amen ba? Kaya nga, parang naisip ko, hindi magandang magtayo ka ng magandang bahay dito kasi mahirapan kang lisanin o iwan. Kasi nananais ng Panginoon, dalin ka niya ng madali. Na ibig sabihin, walang grudges o walang kabigatan sa atin na madali tayong makaka-oo kung saan man niya tayo dalin. Dahil yun naman talaga po ang pinagagawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin.
that we may seek and save the lost. Yun ang nasa puso niya. And even now, yun pa rin po ang puso ng ating Ama. Na bilang shepherd, iniwan niya, di ba? Yung 99 na tupa for the sake of one na nawawala. Ganong kahalaga ang bawat individual sa mata ng ating Diyos. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong naging kasalanan. Ganyan po yung nangyari doon sa isang tao na nagparanas, no? May 16 na mga kabataan sa US. Nabasa ko lang din po ito, na ninanais nila na maging sila yung kamay, maging paa, at maging daluyan ng pagpapala para sa iisang kaluluwa. At ito ay si Martha. Si Martha, nagkasakit siya, na parang, ano nga ba yun? ALS? Ano ba yung doktora? Yung, ano yung ALS na sakit? Nanginginig? At kinakailangan niya talaga ng special assistance. Hindi naman siya ganoong kayaman. At alam natin, siguro man kung nababasa natin o nakikita natin sa pelikula, or na o mismo tayo naka-experience, sa US, very independent ang mga tao. Sila yung naglilinis, sila yung naglalaba, sila ang nagluluto. Or minsan, wala na, puro bili-bili na lang. So walang mag-aasikaso sa'yo. Kaya nga doon, pag tumanda ka, sabi nila, kawawa ka. Kasi dinalagay doon sa home for the aged. Ayaw nilang mag-alaga. Pero buti na lang, may mga Pilipino ng tayo, ng mga kababayan doon. At yung ibang mga Filipinos na yon, dahil nga very busy ang buhay doon, kailangan kang kumayod ng kumayod para mabuhay dahil sa laki ng gastusin. Kaya ang ginagawa, kung halimbawa 10 o 5 magkakapatid dyan, ang ginagawa nila ay ng toka-toka. Halimbawa, sa isang buwan, kay ganitong anak sa panganay. Sa susunod na buwan, sa pangalawa. Hanggang sa umikot lang ng umikot. At least, inaalagaan pa rin yung matanda na. Pero sa iba, kapag wala ka ng silbi na tinatawag, doon ka na sa home for the aged. Masakit yan, di ba? Pero itong mga kabataang ito na nakarinig ng salita ng Diyos at nakita nila na sa pagsiserve, mga nagtatrabaho po ito, ang ginawa nila, nagtoka-toka rin silang 16 na magkakaibigan. Magkasama sila sa iglesia. At merong isang araw o kalahating araw, depende sa kanilang schedules, nagpapalitan sila para alagaan itong si Martha. Pero dahil nga hindi rin siya nagtagal, pero ang maganda doon, bago namatay si Martha, nakilala niya ang Diyos. Dahil doon sa pinakitang o naranasan niyang pag-ibig na hindi naman niya kamag-anak. Kasi inabandon na siya nung kanyang tunay na pamilya. At itong pamilya niya ibig sabihin, hindi rin naman siya miyembro that time nung kanilang iglesia. Nakita ang tunay na pag-ibig. Kaya kung tayong mga anak ng Panginoon magwawalang bahala, how can they know that God is love? That God is caring kapag hindi tayo kumilos, hindi tayo nag-aksyon. Katulad din ng nawa ito yung mga maging panalangin ng bawat isa, no? Na kahit ngayon makikita natin, actually pampalad tayo ng taga-Gia. Hindi ko naman tinataas ang taga-Gia, pero ito yung nakita ko. Yung mga una nating mga leaders, ang gaganda ng mga trabaho. Very promising. Yung iba dyan, mga CPA, karamihan sa kanila. Kaya yung ating founding father, lawyer, no?
Pero iniwan nila yung magandang profession na yon for the sake, para puntahan niya ang bawat lugar na pinapupuntahan ng ating Panginoon. Buti na lang may mga taong ganyan. At naniniwala ako na hanggang ngayon, mayroon pa ring mga tao na nagnanais na ibigay ang kanilang oras, ang kanilang sarili, para i-reach out. Para mag-take time na, Lord, itong pinagagawa mo, I'll obey. I will obey you. Amen po ba yon? So, meron din namang katulad ni Martha. Hindi na tong Martang yung pangyayari, yung kwento natin kanina. Kundi, di ba may magkapatid, si Maria, si Martha, at si Lazarus. So, si Martha, meron din katulad natin na si Martha, na hindi man natin siya nakikita dito sa harapan, pero siya naman yung busy sa likuran. Nasa kitchen siya lagi. Kung may handaan, nandoon siya, at pwedeng makita mo siya nandoon sa hugasan ng mga plato. At yung mga ginamit. Lalo na kapag merong pagdiriwang o okasyon or somehow katulad ng ganito. Kahapon nga lang. No? Yung iba na kumain na, ang masama, nag-iwan pa ng dumi. Ganun ba yung pinagagawa sa atin ng Panginoon? Na para maging katuwang tayo sa kanyang kaharian? O magiging pabigat ka pa ba? May choice ka. Amen po ba? So, kakayanan natin na magdala ng pagkain, kakayanan din natin na maglinis bago umalis. Kasi ito pong ating sanctuary ay sa atin. Tayo dapat din ang nag-aalaga. Hindi yung kakain ka, nag-enjoy ka, kahit na nga inumin yan, iiwanan pa sa silya. So, ang masama, wala ng tao. Tayo na lang. Kaya kung sino yung nakakita, tanggalin na. Kasi para sa kinabukasan, gagamitin, Sunday, maging maayos para sa'yo. Kaya may malinis kang nauupuan ngayon. Ikaw ba'y si Martha? So, huwag kang mapagod. Kada linggo na lang, ganun ang ginagawa ko. Ang dami naman tagakalat, dadalawa o isa lang ang tagalinis. So, wag na tayong magbilang. Kasi ang Panginoon, hindi rin siya nagbilang. Amen ba? So, katulad ng buhay o istorya ni Robert Artington ng Lead, siya ay isang Cambridge student o graduate. Namuhay siya ng isang maliit na silid. Nagluluto siya ng sarili niyang kakainin. Pero alam niyo ba kung anong ginawa niya para sa foreign missions? Nagbigay po siya ng 500,000 pounds. Magkano yan sa peso ngayon? 500,000 pounds. Sa isang kondisyon, sabi niya na ang lahat ng ibinigay niya ay gagamitin lamang sa pioneering work sa loob ng 25 years. So, naging simple lang ang kanyang pamumuhay na dapat pwede siyang magbuhay hari. Pero dahil sa pag-ibig niya sa mga tao, gusto niya mag-invest sa mga tao, anong ginawa niya? Ibinigay niya sa foreign missions yung 500,000 pounds. At ito yung sinulat niya. Hindi ko iindahin at masaya akong matutulog sa sahig. Isang kahon ang magiging upuan at isang kahon ang mesa. Kaysa mapahamak ang mga tao pagkat hindi nila nakilala ang Panginoon. So ito yung laging tinuturo sa atin ng ating mga naunang mga leaders, di ba? Let us invest to the people and to God's word. Kasi ito lang naman talaga ang tatawid sa pangwalang hanggan.
Sabi nga, mas magandang gamitin natin ang pera para mapagpala ang mga tao. Kaysa naman sa magkaroon ka ng pera, gagamit ka ng tao. Maninira ka ng tao. Dapat magkaroon na tayo ng pagbabagong isip ngayon. Let us share kung anumang pagpapala o resources na meron ka, kapatid, for the sake of people. Not using people for your sake to have money. Amen po ba? So ano po yung application na sinasabi dito? Seek to emulate o to copy Christ in all your interactions. Be intentional about serving others rather than seeking to be served. Your actions will not only reflect Christ's character, but will also transform your relationships and community. Amen po ba? Amen po ba? Nakakatulog ba kayo o parang mahirap bang umamin sa tanong natin? So, nawa, ito yung ating mga panibagong gagawin o panibagong adikain sa buhay. At number 4 lang naman po ito, biblical examples of servants. So, bukod sa ating Panginoong Hesukristo na ipinakita ang tunay na halimbawa ng kadakilaan na ikaw ay maging alipin ng lahat, katulad din siya ni, sino pa maiisip natin? Di ba si Ruth? Si Ruth, namatay na yung kanyang asawa. At sabi nga doon sa kanilang sinumpaan, till death them set apart. So, kapag namatay na, tapos na yung kontrata nila. So, pwede na siyang mag-asawa. At hindi naman madamot yung kanyang mother-in-law. So, sabi, mag-asawa na kayo. Dalawa kasi yung kanyang daughter-in-laws, di ba? So, si Ruth, yung isa, si Orpa, tama ba, Orpa? So, ang sabi niya, sige, umalis na kayo kasi hindi ko na kaya kayong buhayin. Dahil namatay na yung kanyang asawa at kanyang mga anak, so hindi naman na siguro kung manganganak para meron ka pang maging asawa mula sa akin. Kaya sige na, pinapalaya ko na kayo. Yung isa umalis, pero si Ruth, anong ginawa niya? Nag-stay siya. Sabi niya, yung tao mo magiging tao ko, yung Diyos mo magiging Diyos ko. Anumang sitwasyon, hindi magpapahiwalay sa atin. So yun yung naging desire ni Ruth, na wherever Naomi, doon siya. Kung ano man ang kanyang suungin na problema, magkasama nilang haharapin yun. Sana ganun lahat ng mga daughter-in-laws, no? Na kahit na wala na yung anak, magpapatuloy pa rin siyang magiging anak para doon. Pero alam niya natin nangyayari kay Ruth. Di ba? Hindi siya hinayaan ng Diyos na wala. Kundi nagkaroon siya ng asawa. At somehow si Naomi rin ang nagturo kung paano mangyari yon. Hindi si Ruth ang nagplano, pero ang Diyos at tinulungan siya ng kanyang mother-in-law. At ang maganda doon, mismo yung angkan, yung lipi ni Ruth at saka ni Boaz, naging lineage niya, yung ating Panginoong Hesus. Minsan, sa small na desire natin, na mag-care, mag-alaga para sa iba, hindi natin alam, marami palang napapagpala. At ito hindi lang kanilang lipi, kundi ang salin lahi hanggang sa atin, na experience natin yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. Amen ba yon? So, ano yung application natin dito? In what areas, ang tanong natin dito, pwede po ba at least 2 kayo o 3? Magkaroon kayo ng discussion.
Sino po nagsasabing gagawin niya to bago siya umalis dito sa lugar na ito? Kung wala na kayong oras dito, pwede namang mag-asawa. Basta meron kang ikadalawa. Mahirap naman magsalita na ikaw rin ang sasagot. Di ba? So, kailangan natin ng discussion, may kasama ka. Amen ba? So, in what areas of your life can you commit to serving others more actively? So, just as Moses put his, di pa pala ako tapos doon sa, bukod kay Ruth, ang isa pang example ng pagiging mapagkumbaba ay si Moses. Moses, so who exemplified humility and service in profound ways. Nasa Numbers 12:3 yan. Ang sabi doon, now the man Moses was very meek, more than all people who were on the face of the earth. So, makikita natin dito na ang pagiging mapagkumbaba ni Moses, emphasizing that he was chosen by God not for his greatness, but for his humble spirit. So, alam natin si Moses na naging inampun siya ng prinsesa. So, sa madaling salita, pwede siyang maging hari. Pwedeng siyang sumunod dun sa Pharaoh. Pero, anong nangyari? Iniwanan niya yung magandang senaryo na yon at siya ay nakipamuhay na kasama ng mga kababayan niyang Israelita. Naghirap ba si Moses? Yes. Actually, matagal siyang naging shepherd dun sa desierto. Pero, siya rin ang ginamit ng Panginoon para i-lead ang Israelites from the slavery sa Egypt. Amen ba? So, pagka tayo mapagkumbaba, meron tayo ring puso na nais na mas maganda. Minsan, inuuna pa natin yung kapakanan ng ibang tao. Minsan may sakit ka, pero minsan may tatawag sa'yo na na may sakit din. So, anong gagawin mo? Siyempre, magbibigay ka ng advice, magsasabi ka, at kung kinakailangan, pupuntahan mo rin siya. Pero nakalimutan mo, may sakit ka rin pala. Nangyayari yon sa mga lingkod ng Diyos. Minsan, may malaking kang problema, pero may tumawag sa'yo o nakipag-usap sa'yo na may problema din. Isasantabi mo ang iyong sitwasyon at haharapin mo ang problema niya. Yun ang ninanais ng Panginoon sa atin. Na unahin ang tunay na humility, uunahin ang kapakanan ng iba. At marami yan, madalas nangyayari yan. Ngayon makikita natin, halimbawa sa bus, nung napunta po kami sa Taiwan, ang dami naming lakad na ginawa at ang daming sakay. Kadalasan sakay namin sa train, MRT. At doon, kapag tayo na lang kami para mas maraming makaupo. So, kaya lang, minsan, may nagpaupo sa akin, mas matanda pa na lalaki. Tapos, ang niloloko ko ni pastor, kaya ka pinapaupo, akala niya buntis ka. Sama, Pero, yung mga ganon na bibigay, na sabi ko no, kayo po ang umupo kasi senior na siya eh, ako bata pa naman. Pero praise the Lord, no? Yung mga ganong caring sa bawat isa, ang hinahanap sa atin ng Panginoon, yung pagmamahal, na katulad ng ipinakita niya. Amen ba? So, balik tayo doon sa application. In what areas of your life can you commit to serving others more actively? Just as Moses put his people first, we are called to do the same in our families, in our communities, in our church. We belong. Amen ba? Kaya ito po yung discussion questions. Ayan na po, pakipicturean nyo na lang. O kahit na kayo, halimbawa magkapatid kayo, mag-asawa, magkamag-anak, pwede ba kahit na hindi mangyari dito, magkaroon kayo ng diskusyon? Amen po ba? Sino nagsasabing gagawin niya yan? Taas kamay. Sa mga hindi nagtaas,
Sige nga, ulit. Sino po ang gagawin yan? Honestly ha, tsaka gawin po natin ito. Amen? So mamaya, pwede nyo nang gawin kagad sa inyong group. No? So what are some ways society defines greatness? And how does that differ from Jesus' definition? Can you share a time when someone served you and how that impacted your view of leadership and service? In what specific areas of your life can you commit to serving others more actively? So, to our conclusion, Mark 10:35 to 45 challenges us to reevaluate our understanding of greatness. It invites us to pursue a life characterized by humility and servitude. Just as Jesus exemplified this during his earthly ministry, we are called to follow his lead. Embrace the transformative power of love and humility by serving those around us. In doing so, we not only reflect Christ's character, but also participate in the advancement of God's kingdom. Tandaan po natin ito. Proverbs 18:12. Basahin po natin sabay-sabay. Before destruction, a man's heart is haughty, but humility comes before honor. Sabi sa Tagalog, bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao, at bago ang karangalan, ang pagpapakumbaba. Ano gusto mo? Magmayabang ka para bumagsak? Pero isipin natin, ito po yung hindi ko makakalimutang itinuro ng aming ama. Huwag kang mayabang. Lagi niyang sinasabi, naririnig ko lagi na ito yung kanyang sermon mula sa aming panganay hanggang sa yung mga iba ko pang kapatid, kasi 7 po kami magkakapatid. Alam niyo, sabi niya, huwag kayong mayabang. Kung meron man kayong dapat na ipagmayabang, ipagmayabang niyo yung ginagawang kabutihan sa inyo ng Diyos. Pero ang tatay ko, hindi ako lumaki na lagi siyang umaattend sa church. Pero binubuhay niya kung ano yung nasa salita ng Diyos. At ang sabi niya, kapag ikaw ay nasa mababa na, may takot ka pa bang bumagsak? Pero kung ikaw ay magpapakataas-taas, nakatapos ka lang, nakagraduate ka lang, minsan wala ka ng kapitbahay. Nasira na yung relasyon mo sa ibang tao. Kasi ang feeling mo, lalo na kung meron kang cum laude o mga degree o yung mga honor awards, minsan nawawala na ang pagiging matino mong tao. Parang ang nangyari, nabura na yung pinag-aralan mo. Pero isipin nyo, kapag ka ikaw yung nagpapakatayo, di ba? Sabi niya, the more na magpakataas ka, mas malakas ang bagsak, mas masakit. Pero kung ikaw ay nasa baba na, kaya ang lagi niyang sasabihin, wag na wag yayabang. Wag na wag niyong aalisin ang inyong paa sa lupa. Kasi sa lupa rin naman kayo babagsak. Pero kung nasa baba ka na, ano pa ang katatakutan mo? Diba? Kaya, through that, nakita ko na kahit na anong man ang marating mo, wala tayong karapatan na magmalaki. Because the things na pwede lang nating to be proud of ay nakilala natin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Kaya, let us strive for humility, knowing that in serving others, we find genuine greatness. Amen. Kaya kapatid, sa oras na ito, nandirito ka man sa lugar na ito, o nasa online, God is knocking at the door of your heart. Nais mo ba siyang papasukin? Gawin siyang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Upang makita mo, maranasan mo ang tunay na pagpapakumbaba na itinuturo niya sa bawat isa sa atin. Si Jesus mismo ang nagpakita ng magandang halimbawa na ito.
Kung nais mong papasukin si Jesus, tanggapin, panampalatayanan ang ginawa niya doon sa krus. Sumunod ka sa maiksing panalangin ito ng pagtanggap. Panginoong Jesus, ibuka mo ang iyong bibig at sabihin mo ito. Panginoong Jesus, sa oras na ito, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. Pinapanampalatayanan ko po ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, na ikaw ay namatay, naghirap, para ako ay magkaroon ng buhay, buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, na hindi ka namatay, kundi nabuhay na maguli, upang ako rin ay magkaroon ng buhay. Salamat, Panginoon, na napagtagumpayan mo na ang kamatayan, ang kasalanan at kahirapan. Kaya't sa oras na ito, pumasok ka po sa aking buhay, sa aking puso. At mula sa araw na ito, ikaw na po ang aking maging Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa maiksing panalangin iyon ng pagtanggap, nais ng Panginoon na makasalo ka. At nawa, naisin natin